Umaga pong muli sa bawat isa. Patuloy po na wini-welcome namin kayo sa ating gawain sa umagang ito. Though bumalik po ulit tayo dun sa live streaming natin na dati pa. So wala po tayong face-to-face sa umagang ito dito sa ating panambahan. Only the church worker is here and our pastor. Pero hindi po ito isang hadlang para hindi po tayo magpuri sa ating Panginoon. Kahit nandyan ka sa iyong tahanan, samahan nyo kami na magpuri sa ating Panginoon. Samahan nyo kami na itaas natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. Tunay nga po na this is the day that the Lord has made. At tunay nga na ito ay isang dahilan para purihin at sambahin natin ang ating Panginoon. Sabi nga niya sa Isaiah 54, verse 10, "Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will never be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you." So ito po ay isang rason para purihin natin at sambahin natin ang ating Panginoon. Ano man yung sitwasyon that we have right now. Hindi po ito dahilan para hindi natin purihin at sambahin ang ating Panginoon. Dahil deserve ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ang papuri at pagsamba. Kaya sa oras na to, tayo po ay magsasaya. Tayo po ay itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Pero bago po tayo umawit, tayo po muna ay manalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Jonathan sa isang maikling panalangin. Praise God. Tayo po ay dadako sa presensya ng ating Panginoon. Nihiling ko po ang inyong ihanda po natin ang ating buhay, ang ating puso sa mga ito. Hingin natin yung gabay ng ating Diyos. Bakit po? Sapagkat sa ating pagsamba, ayaw ng Diyos ang ignorant worship. Ayaw ng Diyos ang vain worship. Sapagkat gusto ng ating Diyos ang true worship. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Karapat dapat kang tumanggap ng parangal, pagdakila. Hallelujah. Sapagkat kayo'y buhay na Diyos. Nakatunghay po kayo sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na ginising mo kami ng inyong biyaya. Ginising mo kami ng inyong kalakasan. Salamat dahil may reason kung saan kami ay makakalapit upang maghandog ng aming mga papuri. But Lord, bago po namin itaas ang aming mga pagsambang ito, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga unrighteousness, sa mga kasalanan na nagagawa namin na hindi ayon sa inyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa isang pribilehiyong paglapit na ito. Salamat po sa iyong biyaya, sa inyong pagmamahal, na sa kabila ng aming nararanasan sa aming mga buhay, tunay at tapat kayo sa aming buhay. Salamat po sa inyong sa inyong pagmamahal na aming nararanasan sa bawat araw na dumaan sa aming buhay. May reason kami na sumamba, magpasalamat sa inyo. At sa oras na ito, kami po, O God, ay malayang lumalapit, Panginoon. Kahit hindi man kami magkakasama sa isang lugar, Panginoon, ngunit ang aming mga puso ay nagkakaisa. Ang aming mga espiritu ay nagkakaisa. Na itaas ka, pasalamatan ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na nakakaranas kami ng magandang sitwasyon, magandang panahon, na kung saan kami po, O God, ay lalapit muli, paggagalak, celebrate, O God, ng iyong kabutihan. Salamat po sa inyong biyaya na aming nararanasan. Pagpalaan mo po ang bawat isa. Sa aming awitan pa lang, Panginoon, bumaba ang inyong presensya sa kanya-kanyang tahanan, sa kanya-kanyang kaluluwa na sumasamba sa inyo, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kakayahan na isang tabi, O God, yung mga bagay na alalahanin sa aming buhay. At mag-focus lamang kami sa King of Kings and the Lord of Lords. Patuloy, O Diyos, bigyan nyo kami ng kakayahan na maranasan ang inyong pagyakap sa aming buhay sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa na maging handa, maging manabik sa inyong pagkilos sa araw na ito. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po, O God, ang aming awitan
Lord, tinataas po namin ang lahat ng technicalities, lahat po, Panginoon, ng internet connection, O God, na naway maging malakas ito, O Diyos, upang maging tuloy-tuloy, O God, ang aming live streaming, upang patuloy, O God, na ma-enjoy pa namin ang fellowship, ang awitan ng presensya mo, O Diyos, sa aming buhay. Pagpalain mo po, O God, ang music team na ito, ang tinalaga mong frontliners, O Diyos, ng iglesyang ito. Pagpalain mo po bawat isa. Sister Becca na mangunguna, Panginoon, at sa mga kasama po namin. Salamat po. Kayo po ang may taas sa bawat isa. Kayo po ang may taas sa aming tugtugin, sa aming awitin, Panginoon. Kayo po ang maparangalan. Maging po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nanonood at sa mga taong makakapanood ng live streaming na ito, maging pagpapala ang gawain ito sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Diyos, ang aming pakikinig na humingi kami ng kakayahan, ng paghahanda sa aming puso, sa aming isipan, na sa aming pagtanggap ng iyong mga salita. Makita namin ng malinaw ang kapahayagan mo, ang iyong salita sa aming buhay. Na hindi namin ma-miss ang nais mong malaman namin, maranasan namin sa inyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming pastor na inyong gagamitin, O Diyos, sa kapahayagan ng iyong mga salita. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, na ipahayag ang iyong salita. Pagpalain mo ang kanyang family habang siya po ay nagpapahayag, na kayo lamang ang may taas, Panginoon, sa inyong mga salita. Pagpalain niyo rin po, God, ang bawat isa sa amin na sa kabila ng situation ito ay hindi mawala ang kagalakan sa aming puso, sa aming paglilingkod. Nandun po yung kasabikan sa inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy na pangungunan niyo sa buong araw na gawain ito. Sa iyo po ang kapurihan, ang pasasalamat, Panginoon. Ang kapayapaan mo ay bumaba sa bawat isa. At ang kagalakan sa aming pagdiriwang sa araw na ito ay malubos sa aming buhay. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Praise God, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga na mabuti ang Diyos sa bawat buhay natin. Even na sa kanya-kanyang tahanan tayo, patuloy po natin ibigay yung pinakamainam na handog ng papuri sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Amen? At tunay nga, lahat po tayo sa bahay, ini-encourage po namin kayo na patuloy niyo po kaming samahan, na magpuri at itaas ang dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos. Sama-sama tayong umawit ng kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah! For He is good all the time, and all the time He is good. Hallelujah! God is good all the time. He put a song of praise
all the plans you have for me. My life is in your hands. Until the eyes go faint, I can clearly say, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. For the last time, God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Hallelujah. You are so good, oh God. You are worthy to be praised, oh God. You are so good. Worship, oh God. Tunay nga, napakabuti mo sa bawat buhay namin. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Ikaw ay Diyos na mabuti. Kaya naman sa umagang ito, patuloy ka naming itataas. Patuloy naming aawitin ang iyong kabutihan sa bawat buhay namin. Hindi kami magsasawang umawit at magpuri sa iyong dakilang pangalan, O God. Hallelujah. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you are so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. God did our race, the sinner saved, the work of your power. God, you are so good. God, you're so good.
And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has fought for me, both now and forever. God, you're so good. Yes, you are good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, yes you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness
Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos na mabuti. Diyos na tapat kailanpaman, hindi ka nagbabago. Sa anumang sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago, hindi nagmamahaliw. Ikaw ay Diyos na mabuti noon, ngayon at magpakailanman. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagdakila, pagsamba at pasasalamat ay ibinibigay namin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah! Worship, Lord! To you be all the glory, all the praises. Thank you, Lord. Hallelujah! Sarap magpuri sa ating Panginoon. Sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon na meron tayo sa ating buhay, patuloy na magpupuri tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Salamat at patuloy nga na kahit nasa bahay po yung iba sa atin, ito po ay hindi nahadlangan upang itaas natin at purihin natin ang ating Panginoon. At sa oras na to, tayo po ay ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga ballpen dyan, ang ating mga pandinig, at ano man po yung sitwasyon na ginagawa nyo right now, kung maaari po, bigyan po natin ng respeto ang pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, patuloy po na ihanda po natin ang ating mga Bible, yung mga notes po natin, and yung mga binigay po sa atin ng mga folder, I believe po, nandyan din po yan sa inyo. So magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng regarding po sa sin. So hindi ko na po patatagalin, tawagin ko na po ang ating mahal na pastor para sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tawagin ko na po si Pastor Doming Delfin. Isang malakas na palakpak po para sa buhay ng ating pastor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw po ng ating panambahan. Ito po ay Sunday service natin. Bagamat nagkaroon po tayo ng panibagong rules ang ating government na hindi na tayo pwedeng magkaroon ng face-to-face. Kaya halos limitado lang po ang narito po sa loob ng panambahan natin. Sapagkat sa kasalukuyang pong panahon, tayo po ay nahaharap na naman sa panibagong mga trials na ito ng ating pong bansa, sapagkat lalo pong dumadami yung pong biktima ng virus o ng pandemic na naranasan po natin ngayon. Kaya salamat din po sa Panginoon sa kabila po ng ganito pong sitwasyon ay hindi po tayo pinagkulang ng Diyos. At ang Diyos po ay laging tapat sa mga taong nagtitiwala po sa Kanya.
Salamat po sa mga worship team natin, sa ating mga musician, sa lahat ng ating mga singers na patuloy pong ginagamit ng Diyos. At naniniwala po tayong lahat na someday, ang lahat po ng mga trials na ito ay patuloy po natin itong malalagpasan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo pong nariyan sa mga kanya-kanyang tahanan na sumasaksi po sa gawaing ito. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Hindi po tayo talaga nagkaroon ng face-to-face, yung kasabikan sa pagsasama-sama ay medyo hindi po natin naranasan ngayong Sunday. Kaya salamat din sa Panginoon sapagkat kayo po ay may panahon diyan sa inyong tahanan. Makinig po tayo ng salita ng Diyos sapagkat ang salita po ng Diyos ang patuloy pa rin magbibigay sa atin ng matibay na pananampalataya, matibay na pag-asa, isang pag-asang patuloy na tatanggapin natin sa pagdating ng panahon na itinakda ng Diyos sa ating mga buhay. Maging dyan din po sa mga nasa Binson, dyan din po sa Bicol. Marami po tayong planong gagawin pa dyan sa inyong lugar, pero hindi po ito nagkakaroon pa ng katuparan. Kaya patuloy pa rin po kayong sumabaybay sa gawaing paglilingkod na tinatakda ng iglesyang ito. At someday tayo pong lahat ay magkikita-kita dyan. Lagi nyo kaming ipanalangin. Lagi nyo pong ipanalangin ng God Most High Makati. At aniniwala po tayo na there is power in prayer. Meron po kapangyarihan ang bawat panalangin po natin. Sa kasalukuyan nga pong panahon, tayo po ay nagkakaroon pa talaga ng napakarami pong mga problema sa ating bayan. At ang ating pong pamunuan, ang mga leader po ng ating bansa ay patuloy pong gumagawa ng paraan upang ang pandemic na ito ay patuloy na pong maibsan, kumonte o tuluyan na pong umalis o tuluyan na mawala. Pero sa kabila ng pagsisikap na yon, lalo pa pong nag-uumigting itong virus na ito, lalo pa itong dumadami. Kaya tayo pong lahat na nandiyan, kahit tayo mga Kristiyano, tayo po ay nalilito rin kung ano ba talaga ang tamang gagawin natin. Nalilito, natatakot, nagkakaroon ng pag-aalala. Minsan, ang totoo po, nagagalit na rin tayo. Minsan, galit na tayo sa sino mga leader ng ating bansa, yung mga kababayan natin matitigas ang ulo, nagagalit na rin tayo. Kasi parang sabi natin, itong mga kababayan natin pakatitigas ng ulo. So, nakita natin talaga rito, minsan makakatanggap pa tayo mga fake news, mga balita, hindi natin nalalaman kung alin ba talaga ang totoo. So, ganun po ang kalalagayan po ng ating bayan ngayon. Kahit saan po tayo pumunta. Kahit saan po tayo pumunta, ganun din po ang mababalitaan natin. Halos pagbukas po natin ng telebisyon, radio, ano man yan, maging sa inyong Facebook, halos makita po natin doon yung laman ng mensahe about COVID, about virus, about dun sa mga namamatay, about dun sa nagkakasakit na hospital, sarado na ang mga hospital, puno na. So nakakatakot at nakakagulo ng isipan. Yun po yung talagang katotohanan ng atin pong naranasan. Pero napakabuti po ng Diyos sapagkat sinabi nga ng Panginoon, in everything give thanks. Ano ba, Pastor? Kung tayo ba'y nakakaranas pa ng pangit na bagay, give thanks pa rin. So, hindi po yun ang ibig sabihin nito. Magpasalamat tayo kahit merong ganitong pandemic, iniingatan pa rin tayo ng Diyos. Kaya napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Sa kasalukuyang panahon, wala po tayong mapupuntahan. Wala po tayong malalapitan. Kundi ang Diyos na ito, na patuloy pwede nating pagkatiwalaan sa lahat ng nangyayari, anumang sakit, anumang kasakitan, anumang anxiety, anumang troubles, ang Diyos na ito, merong kasagutang lahat. Kung tayo po'y patuloy na dudulog at lalapit po sa Kanya nang wala po tayong pag-aalinlangan. Yan po yung katotohanan yan. Kaya tayo po'y mag-aaral pa rin po ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng mahadlangan ng kahit sino man ang pag-aaral nating ito, sapagkat ang pag-aaral nating ito ay isang pinakamabuting bagay na gagawin nating mga Kristiyano. Hindi po tayo makakalimot, hindi po natin makakaligtaan na mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi lamang po dito po sa panambahang ito, maging sa sarili-sarili ninyong tahanan, magbubukas po kayo ng Bible, mag-aaral kayo, pag meron po kayong anxiety, pag meron po kayong naramdamang kalungkutan, open your Bible, basahin po natin ang Biblia.
sapagkat siya po ang nangangako, He is a God who comfort us. Siya po ang Diyos na nagko-comfort sa atin, umaaliw sa atin sa lahat ng ating naranasang kalungkutan, anxiety, problema. Ang Diyos po ay nagbibigay po sa atin ng kaaliwan. Every time na binabasa po natin ang kanyang mga buhay at mga banal na salita. Yan po yung katotohanan na yan. Kaya ngayon po, mag-aaral ulit tayo ng salita ng Diyos. Ang topic po natin, ito pong tungkol po sa doctrine of sin o hamartiology. Pinag-aralan na po natin yan nung nakaraan, pang ilang ano na ba tayo? Ilang series na tayo? Pangatlo? Sigurado kaya? Sigurado rin ako. So alam po ninyo, sabi ko, dito pa tayo natapat, ano? Meron pa naman pandemic, pero bakit still ito pong doctrine of sin ang patuloy po nating itinuturo. So, alam din natin kahapon, dun po sa Bible study ni Pastora Grace, ito rin yung kanya pong topic about sin. Diba? Kasalanan. No, talagang dinidiin. Dinidiin yung mga kasalanan na minsan ay hindi nai-ignore ito nung karamihan. Minsan, sa ating buhay, halos nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Diyos, hindi natin alam na itong kasalanan na ito ay magpapahamak pala sa ating buhay. Kaya napakasarap po mapag-aralan natin itong about doctrine of sin at makita natin dito kung ano po ang magiging epekto nito sa ating buhay pagdating ng panahon. At bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay tapat na Diyos. Wala kang katulad. Kayo po ang Diyos na magagawa ang lahat ng bagay. You are a sovereign God. Wala kang hindi magagawa kung sa nais mong mangyari, Panginoon. Tinitiwala po namin sa inyo ang pag-aaral na ito. Buong kalakasan po namin kinikilala na meron kaming nag-iisang Diyos na patuloy pong pinagtitiwalaan namin at makasasagot ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, maging sa kanya-kanya naming pamilya. Lord God, tinitiwala po namin sa inyong pag-aaral na ito. I-comfort nyo kami, Panginoon. Ipadanas mo sa amin ang iyong kapayapaan. You are Jehovah Shalom. Kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan kahit sa magulong nangyayari sa aming komunidad. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ng pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam po nating lahat, kahit na minsan nga meron akong nakausap, ang sabi niya sa akin, Pastor, meron bang taong hindi umaamin sa kasalanan? Sabi ko, meron yan. Sinabi na ng Bible yan eh. Kasi di ba sinasabi ron, binanggit din ito kahapon sa pagtuturo ni Pastor Grace doon sa 1:8 ng 1 John, na sinasabi doon na kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ay dinadaya natin ang ating mga sarili at hindi natin kinikilala, wala tayo sa katotohanan. So makita po natin dito, mismo sinasabi ng Bible na merong mga tao talaga na ayaw nilang kilalanin, na makasalanan sila. Marami pong mga nagsasabi na wala silang kasalanan. Ang nagsasabing wala siyang kasalanan, sabi ng Bible, ay dinadaya nyo ang sarili nyo at ang katotohanan ay wala sa inyo. So napakahirap pong makausap ang mga ganitong klase ng tao na hindi sila niniwala na nagkasala sila o nagkakasala sila. Yun po yung ating dinidiin sa ating pong pag-aaral. Kaya yung pinag-aralan natin, unang pinag-aralan, yung reality of sin at yung origin of sin, yung description and nature of sin. So ang pag-aaralan po natin, ang pag-aaralan natin ngayon, nature and strategy. Ano ba yung strategy ng kasalanan? Ano ba yung ginagawang paraan ng kasalanan na ito? Ano ba yung kalikasan niya? It is the nature and strategy of sin. Ano po yan? Unang-una, to deceive. Alam po ba niya yung strategy ng sin? Dayain tayo nito. I-deceive tayo nito. Kung mapapansin po natin sa Genesis chapter 3, siguro hindi na po natin babasahin yung istorya ni Adam and Eve
Alam nating lahat na itong si Adan ay pinagsabihan ng Diyos nung siya'y likhain ng Panginoon. Inilagay siya doon sa halamanan ng Eden at sinabi sa kanya ng Diyos, ang sabi niya, lahat ng bunga ng punong kahoy na yan, na nariyan ay makakain mo. Wag lamang yung nag-iisang puno dyan na wag mong kakainin yon, sapagkat oras na kumain ka nun, ikaw ay mamamatay. Yun po yung sinabi talaga ng Diyos kay Adam. Subalit, nakita natin dito, pagdating na po sa Genesis chapter 3, verse 4 to 7, makita po natin dito kung paano dinaya ni Satanas itong si Eva. Kaya sabi nga ni Eva, sinabi sa kanya ng diablo, totoo ba sinabi sa inyo ng Diyos, wag kayong kakain ng bungang pinagbabawal niya? Oo, ang sabi ng Diyos, oras daw na kumain kayo noon, at mahipo man lang namin yon, kami ay mamamatay. Dinagdagan na agad, di ba? Ang sabi, pag kumain kayo noon, mamamatay kayo. May dinagdag agad si Ibe. Ano dinagdag niya? Oras pa raw mahipo. Wala nang sinabing mahipo man lang doon. So nakita natin yung pandaraya ng diablo. At ang sabi ng diablo sa kanya, hindi kayo mamamatay kahit kumain kayo niya. Nakita niyo ba yon? Nakita niyo yung pandaraya ng diablo dyan? Hindi kayo mamamatay pag kumain kayo noon. Sapagkat pag kumain kayo noon, malalaman niyo ang mabuti't masama. Hindi po masama yung maghangad ng mabuti. Hindi po masama yan. Pero ang nakita rito, ang sabi sa kanya, pag kumain kayo noon, magiging Diyos kayo. Hindi sinasabing magiging katulad eh. Alam niyo, kung ikaw nagnanasa ang taong maging katulad ka ng Diyos, okay yun eh. Pero yung ikaw ay maging Diyos, yun yung masama eh. Kaya nakita po natin dito kung paano dinadaya ng tao, ni Satanas ang tao. Nasasabihin, pag hindi kayo mamamatay, pag kumain kayo niyan. So, tinitwist ng Diyos, ng sanlibutan ito, ni Satanas, ang tao upang sumuway sa Panginoon. Ganun ang pandaraya. Ganoon ang pandarayang ginagawa nito pong si Satanas upang ikaw ay mahulog doon sa pagkakasala. So, unang-una nga, deceive. Ang pangalawa po, ang sabi nga po rin sa akin sinasabi, sin promises satisfaction. Totoo po yan. Sin promises satisfaction, pleasure, and happiness. Ang kasalanan po ay nagpapromise yan ng kasiyahan sa buhay, pleasure, pagsasaya, but delivers none of these things. So, ang pangako po ng kasalanan ay maging masaya ka, magkaroon ka ng pleasure, masatisfy ka ron. Pero alam ba ninyo, yung gagawin mo na yun, hindi ka madideliver doon. Lalo kang mababaon sa kasalanan. Ang sarap-sarap pong mamuhay sa kasalanang nakikita po natin ngayon. Napakasarap pong gumawa ng kasalanan. Pero ang sabi po ng aking binabasa, sin promises satisfaction, pleasure, and happiness, but deliver none of these things. Hindi po kayo makakaalis doon. Na masayang buhay, maalwang buhay, punong-puno ng kasiyahan, pagsasaya. So, ang sabi ng Bible, ito po ang ginagamit para dayain po tayo. Dayain ng kasalanan. So, yun po yung sinasabi. Pangalawa po, enslave and control. Alam po nating lahat, ang kasalanan po ay inaalipin niya ang tao at kinokontrol niya ng tao. Kaya sabi niya po doon sa John chapter 8 verse 34, Jesus said to them, I'm telling the truth, everyone who sins is a slave of sin. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, ang mga tao pong ito ay inaalipin, kinokontrol ng kasalanan. Yan po yung sinasabi sa John chapter 8, verse 34, sin has a way of enslaving us, controlling us. Ang kasalanan po ay
ay, ay ini-enslave po natin yan, tayo niyan, inaalipin tayo niyan, kinokontrol tayo niyan, dinudominate tayo niyan, dictating our action. Siya yung nagdi-dictate kung ano ang gagawin mo para gawin mo yung mga kasalanan na yan. Yun po yung sinasabi ng kasalanan. Kinokontrol po niya ng tao. Kinokontrol niyan ang tao at inaalipin niya ng tao at dinudominate niya ang tao. Yan ang kasalanan. Tingnan niyo, pag gagawa ng kasalanan sa tao, hindi niya matanggihan yan eh. Hindi niya yan kayang matanggihan yan. Nung araw siguro, ganun din tayo. Ang sabi nga doon sa Titus chapter 3, verse 3, naghari sa atin ang makamundong hangarin. So, ang mga makamundong hangarin sa Diyos, ikaw ay papunta sa isang buhay na wasak, sira, at ikaw ay wala nang mapupuntahan. Wala nang pupuntahan. Marami pa po tayong mga talatang makikita po dito sa akin pong binabanggit na to. So, makita po natin yung tatlong bagay na yon. Ang sinasabi, nature and strategy of sin, deceive, enslave, destroy. Enslave and control, and destroy. Wawasakin po tayo niyan. Yan po yung ginagawang kasalanan sa buhay ng tao. Kumusta na tayo diyan sa inyong buhay bilang mga Kristiyano? Naaalipin pa rin ba tayo? Naaalipin pa rin ba tayo ng kasalanan? Kinokontrol pa rin ba tayo ng kasalanan? May mga kasalanan kang hindi mo maiwan-iwan. Mga kasalanan ayaw mong mabitawan. Nakakahinayang itong ginagawang ito. So yun po yung sinasabi po ng Bible. Ang sino mang nagkakasala, alipin siya ng kasalanan kahit ng ano pong kasalanan. Yan po yung ating po pinag-aaralan. Masakit, pero yun po yung katotohanan na sinasabi ng Bible. So, tignan naman po natin, yung sinasabi po rito sa aking pong binabasa, yung po sa akin binabasa, ano po ang nagiging resulta nito? Ang sabi po doon sa una natin binasa, sabi doon, ano po ang nagiging resulta is nature and strategy of sin? Pagkatapos po, anong nagiging resulta ng kasalanan dito sa tao? Ano po nagiging resulta nito? So, yun po yung ating bigyan ng pansin. Result of sin. Since the condition of man before the fall was untested holiness or unconfirmed innocent, what is man's condition after the fall? Alam po ninyo, siguro sabi nga rito, para itong isang pagtatanong nga ito, bago pa ano ba ang kondisyon ng tao nung bago siya bumagsak? Untested holiness or unconfirmed innocence? Ang sabi nga nung iba, innocence daw ang tao eh. Nung si Eva Tadan, innocence pa yan. At hindi pa rin talaga yung untested yung holiness niya eh. No? Kasi laging naglalagay ng Panginoon ng testing sa atin eh. Si Adan, nilagyan siya ng testing kung papasa siya eh. No? Tayo rin eh. Tinetesting din tayo ng Diyos, papasukan ka ng temptation, di ba? Papasukan ka ng sin upang itest ka, upang itesting ka. Kahit na nga tayo mga Kristiyano, nakakaranas niyan eh. Madalas ba tayong makaranas niyan? Itetesting yung pananampalataya mo, itetesting yung holiness mo. Yan po yung sinasabi po doon. At sabi po rito, sa aking binabasa, ano ang naging kondisyon ng tao after the fall? Pagkatapos niyang pumagsak, ano ang naging kondisyon niya? Ano ang naging kalagayan niya? Pagkatapos niyang bumagsak doon sa kasalanan. Ang sabi po, Scripture describe the condition of unsaved man as separated from God. So nakita natin dito, nung nagkasala ang tao, nahiwalay na po siya sa Diyos. Nahiwalay na po yan sa Diyos. Nakuha ba ninyo yan? Ang kasalanan po ay naghihiwalay po talaga yan sa Diyos. He is holy. He is holy. Ang nature po ng Diyos ay holy. Siya po ay banal. Subalit ang tao po ay sinners, makasalanan. Kaya sabi rin, separated and hidden. So, hinahiwalay ka na at hindi mo na matagpuan ng Diyos. Sa 59 verse 2 ng Isaiah, alienated from God, nalayo ka na sa Panginoon. Enemies of God, naging kaaway ka na rin ng Diyos.
Alam ba ninyo ang nagiging bunga ng kasalanan sa isang tao? Ang sabi, separated from God, nahiwalay ang Diyos sa isang taong nagkakasala. Katulad din po ng tao ngayon. So, at ang sabi pa rito, sa Roman chapter 5 verse 10, naging kaaway niya ang Diyos. Naging kaaway ng tao ang Diyos. Sabi nga ng Bible, ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yan yung sinasabi po. Yan po nagiging resulta ng pagkasalanan ng tao. Second, ano pa sinasabi? Dead in sin. Dead in transgression. In transgression and sin. Patay na siya dahil sa kanyang pagsuway at dahil sa kanyang kasalanan. Soul that sin shall die. Ang espiritong nagkakasala, ang bawat kaluluwang nagkakasala ay namamatay. Yan po yung sinasabi. Hindi physically kamatayan, but spiritually separated ka, hiwalay ka sa Diyos. Yan tinutukoy ng Diyos pag sinasabing kamatayan, napahiwalay ka sa ating Panginoon. So yun po yung nagiging bunga ng kasalanan ng mga tao. Yan po yung nagiging bunga ng kasalanan ng mga tao. Soul that sin shall die, dead in transgression and sin. Patayin na kayo dahil sa inyong pagsuway sa Efeso chapter 2 verse 1. Ungodly, walang pagkakilala sa Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 8, sinner, makasalanan. Yan ang tawag sa tao eh. Yan ang tawag sa tao pag siya ay nagkasala. Pag siya po namuhay sa kasalanan. Kaya yung pong pinag-uusapan natin ay napakahalaga po nito sa ating buhay. Sa ating buhay Kristiyano. Napakahirap po ngayon ang mabuhay dahil nga po sa nangyayaring pandemic sa ating bayan. Ang dami na rin pong mga tao sa kabila ng mga ganitong pangyayari. Marami pa rin pong taong lalong nagiging masama ang pakikitungo sa kapwa. Sa ganitong pangyayari, lalong sumasama ang mga buhay. Dahil sa kagipitan, ang dami-dami pong ginagawang paraan para makapanlinlang pa sa kapwa, maging sa ating government, di natin malaman kung sino talaga ang susundin natin, sino yung mga taong papaniwalaan pa rin natin. So, ganun po ka-worse, ganun na ka-worse ang nangyayari po ngayon sa ating bayan, lalo na ngayon. Sa mga politics, meron na rin silang kanya-kanya, meron na rin silang grupo-grupo. So, nakita natin lahat yan. Hindi na po yan lingid sa atin. Ganun po ang nagiging resulta ng kasalanan. Dead in sin. Namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Ang pangatlo, condemned to physical and spiritual death. No? Kinondemn na tayo. Kinaras na tayo ng Panginoon. Hinatulan na tayo ng Diyos. Sabi po rin, sin brought death and judgment. Ang kasalanan ay nagdudulo sa atin ng kamatayan at kahatulan under condemnation. Lahat po tayo ay under condemnation. Hinatulan na tayo lahat ng Diyos. Object of God's wrath. Ang poot po ng Diyos ay naranasan natin under indictment for sin. Tayo pong lahat ay sinintensyahan na ng Diyos. Dahil sa ating makasalanan. At sabi po, all under sin, tayo pong lahat ay nasa ilalim na ng kasalanan. Lahat po tayo ay under na ng sin. Lahat tayo ay under na ng kasalanan. Yan po yung sinasabi po ng Bible po sa atin. Ayan, nakikita po natin, basahin niyo po yung mga verses na yan. Para makita niyo po iba't ibang salin pa ng Bible. Pag-aralan po niyo yung mga kasalanan, binabanggit po ng Biblia. As an unbeliever is stand condemned. Hinatulan na po tayong lahat ng Diyos. Yan po sa chapter 3 verse 18. Sinabi po hindi po sinabing hahatulan sinabi hinatulan na tayo ng Diyos. Ganun po kalupit itong kasalanan na to. Wala kang pag-asa dyan. Wala kang pupuntahan. Sisirain ka niyan. Ang pamilya mo wawasakin yan.
Ganun po kademonyo itong kasalanan gagawin sa buhay ng tao. Kaya sabi pang parito, lost and without hope. Ang kasalanan po ay pag nagawa ng isang tao, wala na pong pag-asa. Ikaw po ay nawawala, separated from Christ. Nahiwalay ka sa Diyos. Nahiwalay ka na kay Kristo. At sabi pa rito, foreigner to God covenant. Yung sa mga pangako ng Diyos, hindi ka kasama. Sa mga pangako ng Diyos, hindi ka kasama doon. Kita ba natin ang sin? Without hope, walang pag-asa, without God. Wala ka ng pag-asa, wala ka pang Diyos. Ang hirap yatang wala kang asahan. Alam niyo tayo po mga Kristiyano, napakalaki po ng ating pong sagutin sa ating pong buhay. Nung tayo po ay naging Kristiyano. Nung tayo po ay nagkaroon ng relationship sa ating Panginoon. Marami pong gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Sa kabila nga ng ganito pong, ewan ko, nabasa niyo po yun, ang mga church ay, sa ngayon, pag pumunta ka sa church, walang laman eh. Di ba? Walang laman. Punta ka ng mga church ngayon, lalo ngayon Sunday, punta ka sa mga malaki. Walang laman yan. Kaya nga sabi, ang church hindi naman building. Sa mga simbahan, dito sa, pag nagbukas diyan, walang laman dito. Ilan lang tayo rito, bilang yan ang body of Christ. Hindi building yan, hindi event. Nakita ko rin yan. Pero ibig sabihin, ang church, kahit may pandemic, nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Hindi po pwedeng ang church naging stagnant. Kahit may pandemic ba, stagnant na tayo? Ganun ba? Porque ba meron tayong crisis sa bansa natin? Magiging ano na ba tayo? Titigil na ba tayo? Ganun ba yung purpose ng Diyos sa church? Titigil na ba tayo sa tulong? Kung may humihingi ng tulong? Titigil ba tayo sa pananalangin? Titigil ba tayo sa mga fellowshipping? So nakita natin dito, lalo na po pag may pangailangan ng ang churches, sa bawat churches. Titigil ba tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Titigil na ba tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Church, kumusta na? Nasa bahay kayo. Hanggang ngayon ba, nag-aaral pa rin ba kayo ng salita ng Diyos kahit pandemic? Ganun ba? Wala na pandemic, wala mo nang aralan. Ano? Parang ang sarap ng buhay nyo. Hindi ganun ang calling sa'yo, ha? Alam nyo, testimony ko lang to, ha? Nung isang araw, meron akong kwento ko na to kay Pastor, guys. Nung isang araw, meron akong pamangkin na nahihirapan siya eh. Nahihirapan siya. Una, yung tiyo niya nasa OSMAC dahil inatake hanggang ngayon, unconscious, wala pa ring malay. And then, ang dami niyang problema. Kasi doon sa kanilang company, ay merong nagkaroon ng COVID doon. Siyempre, sila, sa grupo nila, ang ginawa, sinwab test sila. Nung sinwab test sila, negative naman siya. Pero gusto niya pa rin mag-quarantine siyang mag-isa. Yung mag-quarantine sa bahay, ayaw naman ng company. Wala ka naman, pasok ka. So makita niyo 'yon. 'Di ba? Tinatanong niya ako, ano ba kuya gagawin ko? Hindi naman ako positive, pero pinapapasok ako. Pero di ba dapat mag-self-quarantine ako sa bahay? Sabi ko, delikado ka rin dahil yung family mo. So sa dami niya ng problema, ang dami niya pa rin mga pagkukulang, mga kung saan bayaran, no? Ganon. Minsan nahihirapan siya. Kuya, parang sabi ko, tumatawag sa akin sa phone.
Tumatawag siya sa akin. Sabi niya, Kuya, parang nauupos ako rito, parang magkukulaps ako. Asan ka ba? Sa ganito akong lugar eh. Ano naramdaman mo? Ewan ko, parang gusto ko may makausap ako. Ayaw, pupuntahan kita dyan. Ako nahihirapan din. Katanghalian tapat. Mainit. Pero kailangan ko siyang puntahan. So, pinuntahan ko pa rin siya. Tapos nung pinuntahan ko siya, medyo sinabi niya yung problema niya sa akin. Sabi ko, naging problema ko din yan. Naging problema ko din yan. Kaya mo yan. Kung ako malulusutan mo rin yan. Doon dumating sa akin yung sige, pupuntahan ulit kita sa bahay. Sabi ko, umuwi ka na muna, magpahinga ka kasi nahihirapan ka na. Hindi ka na makatatagal. Baka mag-collapse ka na rito. Inano siya. Pero sabi niya, hintay ko lang muna yung asawa ko. Pero nung umalis ako, umuwi na rin siya. Nangako ko sa kanya, pupuntahan kita dyan sa inyo para counselan kita o sharean kita ng gospel. Pumunta ako sa bahay nila bandang gabi. Bandang gabi, pinuntahan ko yung bahay nila. Nag-share ako ng gospel about pag-ibig ng Diyos, about kagalingan ng Diyos. At nangako, sige, mo, magba-Bible study ako sa inyo. So, nakita ba ninyo yung church? Hindi tayo tumitigil. Amen? Hindi tayo humihinto. Hindi stagnant ang ating faith. Lahat tayo, gumagawa pa rin tayo ng paraan para makatulong sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran, especially nga sa ating kapwa mananampalataya. Marami po mga mananampalataya, kapatiran tayo, nahihirapan na rin. Bagsak na rin talaga ang kanilang mga resources, hindi na maalam kung saan kukuha. Kaya makita po natin dito sa ating binabasa, yung kasalanan po yan, nakakawala ng pag-asa, pero lahat po tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Even na meron tayong mga crisis na katulad nito. Ang isang grabing mawawala sa isang tao ay yung mawala na siya ng pag-asa. Pero ang lahat po ng mga hindi na namumuhay sa kasalanan, sinasabi ng Bible, walang pag-asa. Ayan po ba? Separated from Christ, foreigner to God's covenant, without hope, without God. Yan po yung mga katayuan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Ano pa po sinabi kay Adan? Sinasabi, all men are under the curse of sin and death. Ang lahat ng taong walang pagkakilala sa Diyos, under curse. Siya po ay under curse ng kasalanan at ng kamatayan. Yan po yung sinasabi diyan. All men are under the curse of sin. Ito po yung sumpa ng kasalanan. May curse ang kasalanan. Sumpa ng kasalanan at kamatayan ang dulot niyan. Mahirap pong magtampisaw sa kasalanan. Maganda, masarap, panandalian lamang. Pero pagkatapos noon, ikaw ay condemned na ng Panginoon. Yan po yung pinag-aaralan po natin sa ating pong kasalukuyang panahon. Kaya nakaka-alarma po itong nangyayari po sa ating pong bansa ngayon. Nakakalito. Minsan may fake news ka pang matatanggap. Minsan, sino ba totoo? Minsan meron pang, madali naman yung COVID. Inom ka lang ng ganito, inom ka lang ng ganito, mawawala. Halos nilaklak mo na nga lahat, ganun pa rin. Inom ka ng mainit na tubig, inom ka ng ganito. Walang magkaka-COVID sa inyo. Kung ganun lang kasimple, bakit ang dami pa rin COVID sa atin? Alam po ba ninyo, nakausap ko yung apo ko si Dara. Tinawagan ko kahapon. Kumusta ka na dyan? Nasa UK po siya. Hello, okay naman kami rito. Kumusta na dito kasi dumami uli yung victims ng virus Ay dito normal na halos. Yung mga bata nag-aaral ba? Ang mga bata hindi naman ipinahinto ng gobyerno Isipin mo doon, hindi naman minto ang mga bata sa pag-aaral. Sabi ko, di ba in-injection na kayo? Oo, ano ba in-injection sa inyo? Pfizer. Saan ba gawa yung Pfizer? Sa US. Kaya sa UK sila. Ba't ayaw nyo ng Ba't ayaw nyo dun sa... Di ba may gawang UK? Ano ba yung gawang UK? Na vaccine? Ha? AstraZeneca. Pero bakit ang nila, yung
Pfizer. Kita mo yon? At saka sa kanila, pawala na. Pawala na. Paano na? Panormal na sila eh. Panormal na. Eh bakit sa atin padami? Kaya sabi ko nga, ba't dito padami? Ewan ko sa inyo dyan. No? Balita ko, matitigas daw ulo nyo dyan. So, makita ninyo yan. Makita natin yan. Sabi niya, pawala na doon, samantalang sa atin, papalutang na naman. Di ba? Ano ba, magkano ba tayo nila? Pare-pareho naman tayong tao, ha? Ba't hindi natin kaya ba yun? May Pfizer na yata rito. May Pfizer na ba sa ating vaccine? Meron na? Naiturok na ba? Di ba? Meron ka pa nabalitaan. Tinurukan, saan ba yun? Namatay eh. Di ba? Sa anumang province yun? Pagkaturok sa kanya ng vaccine eh, namatay siya eh. Di ba? Iba parang lalo nahihirapan. Hindi natin alam ano ba talaga totoo eh. Pero sinabi niya, nung unang tinurukan sila noon, talagang nagsuka, nahilo. Pero wala na, okay na sila. Kaya nalilito na rin tayo eh. Ay, tayo mga Pilipino, alam ba, tama. Inom ka lang daw ng ganito, mawawala na yan. Hindi naman daw pagagalingin ka niyang vaccine na yan eh. Ang totoo magpapagaling lang sa'yo, tubig mainit lang. Ba't ang dami tubig na mainit? So, ang mura-mura no, init mo lang, inom ka lang. Hindi ka ba't ang dami pa rin? Pero tayo, hindi tayo walang pag-asa. Lagi tayo may pag-asa. Ito yung pinakamalupit eh, sa kasalanan. A member of Satan Kingdoms. Alam mo ba ito? A member of Satan Kingdom. Alam po ba ninyo ang kasalanan? Nagiging, kabaka member ka nung kaharian ni Satanas eh. Akala kasi natin, totoo ba yun? Yes, totoo. Diyan sinabi yan sa John chapter 8, 42-47. Diba? Kaya yung prayer yung kaharian mo bumaba dito sa lupa. Kasi ang nagahari dito si Satanas eh. Kuha niyo ba yan? Ang nangyayari dito, ang nagahari sa lahat ng taong nagkakasala, patuloy nagkakasala at makasalanan, si Satanas. Alam ba niyo itong world, itong mundo natin, under the kingdom of Satan ito eh. Sabi nga ng John, sa sulat ni John, na ang mundo ay nakahilig sa masama eh. So pinaghaharian ka pinaghaharian ka ni Satanas. Ang tatay mo si Satanas. Yan po yung sinasabi. Pero ang hirap tanggapin ito. Diba? Sabihin mo nga ito sa mga hindi kumikilala sa Panginoon. Pag hindi, nag-away kayo niya. Pero totoo yan eh. Hoy, ang tatay mo si Satanas, alam mo ba? Sabihin mo nga yan. Ay, pag hindi, kung ano nangyari sa'yo, baka hindi ka na inabot ng 24 hours, patay ka na rin. So, ganun kalupit ang kasalanan, ha? That's true, ha? Ang lahat ng nagkakasala, ang lahat ng patuloy sa kasalanan, ang tatay nyo si Satanas. Di ba, sabi ng mga tao, oy, anak ako ng Diyos. Sino sabi sa'yo? Ang anak lang ng Diyos, yung tatanggap kay Kristo. Yung kinundem po ng Diyos si Adan, sabi niya, lalagyan natin ang tao ayon sa wangis natin. Pero sumuway itong ating ninunong si Adan, kaya pumasok sa atin itong kasalanan to. Ano pa sabi niya? Destined for the eternal lake of fire. Naka-ano na po tayo. Nakadestino na po tayo. Nakalaan na po tayo roon sa eternal lake of fire. Doon na po, nakalaan na po talaga tayo sa hell. Ang sabi po, judgment and eternal punishment is the fate of all who reject God. Ito na yung pupuntahan. Judgment and eternal punishment is the fate, P-A-T-E, pupuntahan. Ito yung magiging kapalaran nila. Ito yung
ito yung mararanasan nila, nakahanda na ito sa kanila. Kaya yun po yung sinasabi po natin tungkol po ito sa sin, tungkol po ito sa kasalanan po ng tao. Yan po yan. Kaya sabi po sa akin binabasa, conclusion na po tayo. Because of sin, man is utterly lost. Because of sin, man is utterly lost. Talaga pong ang tao po ay nawawala. Wala na po siyang pag-asa. Without God and bound to pay the eternal penalty for sin. Nakalaan na po tayo. Without God, wala po tayong Diyos at nakalaan na po tayo doon sa eternal penalty. Ito po yung pagbabayad sa kasalanang tatanggapin na eternal na yung singil sa'yo. Ganun po pumapatay ang kasalanan. Those who say that man is not all the bad, ignore the clear, sober teaching of Scripture. Man, apart from God, is totally depraved. Totally depraved, ba? Pag sinabing totally depraved, talagang makasalanan ka, walang mabuting bagay sa'yo. Yan ang sinasabi po ng Bible. Pag sinabing totally depraved, wala kahit isang mabuti kang nagawa. Wala kahit isang mabuting bagay sa'yo. Masakit po yan. At sabi po ito, and sinful, utterly lost, condemned, and destined for eternal punishment. Nakalaga ka na doon sa walang hanggang parusa. Yan po ang gagawin ng kasalanan. Sabi rito, tanong ko rito, if the result of sin are so bad, kung isang resulta ng kasalanan daw ay masama, why is it so popular? Bakit popular ang kasalanan? Bakit? Alam naman ng tao eh. Alam naman ng tao. Alam niya ang magiging resulta ng kasalanan ay masama. Bakit ito gustong-gusto pa rin gawin ng tao? Kasi ang sarap i-enjoy yung sin. Kaya sinasabi nga, di ba? Gawin mo ngayon, bayaran mo na lang sa huli. Pag-enjoy ka na lang ngayon, after nun, bayaran mo na lang sa bandang huli. Kaya sa ating buhay, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo, huwag po tayong susuko. Tulad ng sinabi ko nga kanina, sa pagbabasa ko nga ng Bible kanina. Doon po sa 2 Timothy 1:7. Hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, but power, love, and sound mind. Kapangyarihan, pag-ibig at self-control. Yun po binigay sa atin ng Panginoon. Hindi spirit of fear. Kaya wag po tayong mag-give up sapagkat ang mabubuting bagay na sinimulan sa atin ng Diyos ay tatapusin niya yan hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. That's a promise. Yung pag-aalala po natin, natural lang po yan. As human, nag-aalala po tayo. Nababother tayo. Pero still, God is God. Kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat nangyari po sa ating buhay, especially sa ating po mga Kristiyano. Kaya salamat po, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos, tunay po na wala pong patutunguhan ang buhay na patuloy po nagkakasala. Salamat po sa iyong anak na si Jesus na sa pamagitan po ng kanyang kamatayan sa cross, ang lahat po ng aming kasalanan ay nagkamit kami ng kapatawaran. Nung kami po ay naglagak ng buhay sa iyo, nag-alay ng buhay sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang dulot ng kasalanan sa isang tao. Ang magiging resulta ng kasalanan sa bawat nagkakasala. At nakita din namin kung ano ang papupuntahan ng mga taong wala pong pagkakilala sa Diyos at patuloy pong gumagawa ng kasalanan. Lord God, thank you po sa iyong kabutihan. Salamat po sa bawat churches, sa bawat iglesia, na patuloy pong nagtuturo ng mga salita ng Diyos, patuloy na nagbabahagi ng kanyang pagmamahal, nagbabahagi kahit na po ang mga salitang
itinuturo po namin ay masakit, subalit tulungan mo kami, Panginoon, na hindi namin ma-compromise ang iyong mga salita. I-bless po ninyo ang God Mosaic Community Church, ang bawat member po namin, ang bawat nakikibahagi po sa online streaming na to. I-bless nyo po silang lahat at sama-sama po namin kasabikan ang gawain na inilatag po sa iyong iglesia. Lord, bless po ninyo ang church, lahat po kami, meron po kami mga pagsubok, diyan po sa inyong pong tahanan. Meron mang sa inyong may karamdaman, meron man sa inyong nawawala ng pag-asa, meron mang nakakaramdam ng anxiety. Sa pangalan ni Jesus, patuloy po namin tinitiwala ang inyong pong buhay sa Panginoon at patuloy po nating maranasan ang kapayapaan na dinudulot ng ating pong pananampalataya. He is Jehovah Shalom. Siya po ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. He is Jehovah Jireh, nagbibigay sa atin ng provision. He is Jehovah Rohi. Siya po ang ating pong pastol na hindi niya tayo pagkukulangin. Ano man po yung ating mga pangailangan sa buhay natin. Lord, thank you po. Thank you po sapagkat kayo po ang Diyos na hindi mag-iiwan sa amin. You are Jehovah Shammah. Kayo po ang aming Diyos na patuloy pong magpo-provide ng pangailangan namin. Patuloy mo kaming sasamahan saan man kami pumunta, anuman ang mangyari sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Ayan, so magandang tanghali ulit sa bawat isa, no, nasa kanya-kanyang tahanan. So dadakot po tayo sa ating pagbibigay. Basahin ko lamang itong isang verse sa Malakay 3:10. Sabi po, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung di ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ay huhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, dito po sa passage na to, no, may makikita tayong tatlong bagay. Una is yung command ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi dito? Yung ikasampung bahagi, sabi ng Panginoon, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa aking kamalig. So, yun yung una na sinabi ng Panginoon. Hindi niya sinabing 9, 8, 7. Sinabi niya is 10%. So, ano pa? Sa pangalawa po, yung china-challenge tayo ni Lord dito. Sabi dito, di ba? Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, china-challenge niya tayo. Tinetest niya tayo na tayo ay magbigay sa Kanya. At yung pangatlo is yung promise niya. Sabi niya dito, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at hihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, yun, blessings, yung promise niya sa atin. Pag ikaw ay sumunod sa Kanya, may blessings ka. At yung blessings ng Panginoon, hindi lang pang ngayong araw yan. May blessings ka ngayon, kinabukasan may blessings ka hanggang sa mga susunod na araw. Ganun po magpala ang Panginoon. Hindi natatapos yun sa isang araw. So, tuloy-tuloy ang pagpapala na ibinibigay sa atin ni Lord just to obey Him. So, alam naman natin, no? Balik na naman tayo ECQ, lockdown na naman. So, ang hirap kumilos, limited na naman yung mga paggalaw natin. Pero, sa mga panahong ito, no, hindi dapat maging hadlang yung sitwasyon natin ngayon para hindi tayo makasunod sa utos sa atin ng Panginoon. At tunay nga kung tayo susunod sa Kanya, mararanasan natin ang pagpapalang nag-uumapaw. Sabi pa dito, di ba? Walang silid na
hindi mapupuno ng kahit gaano kalaking silid yung blessings ng Panginoon. Kahit gaano kalawak yung room mo, hindi yan mapupuno, no, sa pagpapala ng Panginoon. Sobra-sobra. So, yun po, no. So, ngayon naman po, no, yung yung two ways of giving na balik na naman kasi tayo sa dati. So, ECQ na naman. Balik two ways of giving na naman. Una is through banking, fund transfer, deposit, GCash, Paymaya, etc. Yun po, yung una. And yung naka-flash naman po sa ating mga screen diyan yung bank account, no, through PS Bank. And pangalawa is through pick up po. Makikita din natin diyan yung name ni Pastora Grace, no. And kung hindi niyo siya ma-contact, yung mga kakilala niyo pong leader na may communication po kayo. So, ganun po. Sige po, tayo po yung mananangin. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa oras nito, sa aming gawain, Sunday service. Bagamat hindi kami nag-meet physically, alam naman po namin na ang aming mga espiritu, Panginoon, ay nag-unite, O God. Salamat, Panginoon, sa aming mga tithes and offering. Patuloy niyo pong pagpalain ito na maging magamit lamang sa ikalalago pa ng iyong kaharian. At nawa, O Diyos, mga salaping ito, Panginoon, ay aming magamit pa, Panginoon, sa mga gagawin pa ng iglesia, O God, sa mga plano pa ng iglesyang ito. Lord, katagpuin mo po ang aming mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamatamis na papurit, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, praise God. Tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating gawain. Salamat sa Panginoon na tunay nga na napakatagumpay po ng gawain natin sa oras na to. At para po sa mga announcement, patuloy po na abangan po natin ang ating mga Bible study every Tuesday, Thursday, and Saturday. At midweek service po natin na 7:30 ng gabi. So abangan po natin, wag po natin katulad ng lagi pong binabanggit dito na wag po nating hayaan na itong pandemic nito ay mahadlangan ang mga gawain ng ating Panginoon. And every Saturday po, meron po tayong morning prayer, 6 o'clock. So abangan na lang po natin yung mga iba pang announcements sa mga GC natin or even sa page po ng ating church. Patuloy na magbibigay po ng update ang ating mga leader. So yun lamang po, salamat sa Panginoon sa katagumpayan ng gawain. At ngayon po, selyuhan natin ang katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon. Tayo po ay umawit muli. Praise God. Minsan pa po tayong umawit sa Panginoon at selyuhan po natin ang katagumpayan ng gawain ng Panginoon sa umagang ito. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Lord, you are good. Hallelujah. Praise be to God. God bless us all. Hallelujah.